Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh, ano nangyari? Oh, nakalipat tuloy ako ron. Ayun. O, pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala. Bahala kayo. Akala, mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Imbestiga, imbestiga, imbestiga. Puro pa Apple. Inarong trabaho ng Senado. Alam nyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa Apple. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Sa padinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka... Sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga. Huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero... Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa committee, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita. Naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, Magkatabi nga kami. Di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman
sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala ka sa pagpipili ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa, ako may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na.